Good morning guys, good morning. Kumusta? Dito naman tayo sila Kwatsirong Bisaya at magkokomento tayo sa mga nangyari sa lipunan, lalong-lalo sa politika. Yun guys, kagigising ko lang guys. Katatapos ko magkape. Habang nag-i-scroll ako, nakita ko itong interview ni Franz Castro. Tingnan natin. Wait. So, nasa CA ngayon yung kaso? Yes. Kahapon nag-file kami ng MR. Alam mo, you're the attorney. I read the provision of that law. Meron siyang preventive clause na even without the intent of harming the children, it can be interpreted, di ba, na may violation sa rights ng bata, therefore you can be sued or penalized. May preventive, sabi ko, ano ibig sabihin ng preventive clause? Even without harming the children. Yung circumstansya ho ng paglalakad ng bata, medyo nalinawan ako ngayon Kasi sabi nyo, gabi, pinapalayas nyo nila. Naglakad kayo ng 3 hours, gabi. Without any government official. Wala ho, kayo-kayo lang. So, kasalanan daw namin yun. Nilakad daw namin. Pero Yan ang nabasa ko kasi. Oo, that was the decision naman din ng mga teachers and the students themselves din na umalis dun sa I would lugar. assume that the teachers... Kami, ano lang, ang papel namin doon, syempre, sila, i-provide sila ng tulong. Ayan. So nakita nyo guys kung paano siya nagpapaliwanag sa mga sirkumstansya sa pangyayari nung paghuli sa kanila. Feeling victim ang putaks. Akala niya naman siya yung biktima. Gunggong talaga tong Castro na ito. Mga bata yung biktima nyo. At of course yung mga teachers na yan, mga kaalyado ninyo, mayroon kayong palitan ng text messages. Hindi gagalaw yung mga teachers na yan pag walang authorized galing sa inyo. Dapat ang magkaroon ng coordination yung teachers at saka yung parents. Hindi kayo dapat makikipag-intervene sa mga teachers. Kagwang ka. Halata naman talaga yon na kinidnap niyo yung mga bata. 'Di ba? Halata 'yun kasi kung hindi 'yun napigilan, wala na yung mga bata na 'yun, patay na sana 'yun. Oh. Tingnan mo 'yung nangyari ngayon sa Mindoro, 'di ba? Mga estudyante, kawawa. Ang mga parents, iniisip nila nag-aaral yung mga bata. Yung pala nasa bundok na, mga nayupa kayo, mga NPE kayo. Binibrainwash niyo yung mga bata. Tapos ngayon, pag mahuli kayo, feeling nyo kayo yung victim. Di ba? Dapat nga nakulong ka na Kagwang kang Franz Castro ka Hanggang ngayon, naglalakad-lakad ka pa dyan sa lansangan. Pero yung mga bata, sinisira nyo yung mga buhay. Mga hinayupa kayong litsugas, kayong mga sagabal kayo sa lipunan. Halata talaga siyang nagsisinungaling guys, no? Kasi isipin mo, kung rescue, in the first place, magtanong ka bakit ni-rescue? Anong dahilan? Di ba? Bakit kailangan palakarin yung mga bata sa gitna ng dilim? Pero yun mo, gabi mo sila tinaka sa bundok. Gabi nyo sila pinalakad. Walang parents consent. Di ba? Magtataka yung mga magulang bakit ganon ang ginawa ninyo. Oh. Tapos, galing sa Talaengo, dadalhin nyo papunta ng kung saang lugar. Saan ba nyo dapat dadalhin yon? Iloilo ba yon? Diba? Ang layo ng transferan. Anong purpose? Bakit nyo dadalhin sa ibang probinsya? Nag-aaral yung mga bata. Sabi nyo, estudyante. Dapat kung may problema sa school, ang makipag-ugnayan doon, parents pati teacher. Sila dapat ang mag-uusap kung paano resolbahin yung problema ng school. Hindi kayo. Bakit sa inyo pa maghingi ng tulong? Di ba? Napakahinayupak to mga NPA na to. Napakasinungaling nyo talaga. Mga kagwang kayo. Di ba? Oh. Ang layo-layo nyo, nasa Manila kayo. Congressman. Oh. Tapos yung mga bata nasa bundok. Anong koneksyon ng teacher sa inyo? Bakit sa inyo siya humingi ng tulong? Style nyo bulok, mga hinayo pa kayo, mga NPA kayo. Mawala kayong silbi.